Yan. So muli po mga kapatid, isang magandang hapon sa ating lahat. Punin nyo nga yung mga dibdib nyo. Ganyan, parang lupang hinirang. Yan. Check your heart. Yan. Tumitibok pa? Pastor, ang bilis. Baka sobra kayo sa kape. Nagpapalpitate. No, hindi naman. Okay. So, mga kapatid, no, tulad po ng ating pamamaraan, no, tayo po ay nadoon sa pagbubulay patungkol po sa ating mga puso, no? Tulad po ng suggestion ng ating lectionary ngayong linggong ito, ang tema po natin ay clean heart, not just clean hands, no? At ang ating pong teksto ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 15 verses 10 to 20, no? At babasahin ko po yung part na pinaka magiging puso ng ating mensahe. In verse 18, ang sabi po dito, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, no? So mga kapatid, in Matthew chapter 15 verses 10 to 20, ito po yung bahagi ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus ng tunay na kanilisan, no? Ito po kasi, yung bago po dumating kasi tayo doon sa mga talatang ito, may pinanggalingan ito. No, alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus ay may hugot. Na? Alam niyo ba yung hugot? No, yung mga kaidaran kong nanonood ng bubble gum, no? Alam niyo ba yung bubble gum? Hugot. May hugot yun. Hugot lines. No? May pinanggalingan itong pangyayaring ito. Kasi po, doon sa verses 9, no, 1 to 9, bago tayo dumating dito sa 10, syempre po, yung ating ating pong Panginoong Hesus noon, nung unang panahon, kasama niya po yung mga disciples niya, no? At alam naman po natin na naging very prominent at famous na din po ang ating Panginoong Hesus ng mga panahon na to. Siya po ay kilala na sa buong Jerusalem, no? Dito during this time, no? At every eyes nakatingin na sa kanya, no? Yung mga Pharisees, Sadducees, kumbaga sa dinumiro na ang kalagayan ng mga disipulo at ni Jesus Christ po nung panahon na ito. Kasi lagi na silang hinahanapan ng mga mali, no? At nung pagkakataon po na ito, isang isang handaan, no? Isang pagtitipon, no, ang dinaluhan ng ating Panginoong Hesus. At hindi po kasi sila naghugas ng kamay. No, alam niyo yun, yung mga disciples, saka si Jesus Christ siguro, pagdating nila ng hall, nag-upuan na sila, no, at nakimingle na. Dahil po nung mga panahon na ito, pag sila ay mayroong mga pagkakataon na nagtitipon-tipon, mayroong pong mga hugasan ng kamay, no? Hugasan ng kamay sa labas. No? Kung maaalala nyo po, yung first miracle ng ating Panginoon, yung mga jars, ganun kalalaki, no? Yung mga jars po na yon na ginamit ng ating Panginoon sa tradition po, yung mga jars na malalaki yun po kasi talaga hugasan ng kamay. No, imagine niyo yung lalaki nun, no? Na yung bawat tao na papasok doon sa maaring ito po ay isang sinagoga, maghuhugas sila ng kamay, no? Yung mga disciples, maaari siguro, baka hindi natin alam. Alam niyo naman ng ating Panginoon, baka naka-orchestrate talaga to, na nasadya, na ganun talaga yung pagkakataon para masabi niya to. Hindi natin alam, no? So, na-skip yung part na yun. Hindi sila nakapaghugas ng kamay at nga sila. Siyempre, maraming mga Sadducees, mga Pariseo, tingnan mo ikatong mga to, no? Mga nagtuturo ito, rabay, pero bakit ikatong mga disipulo na to, hindi naghugas ng kamay, no? Ganon. Ito po yung senaryo dito. So, mahalagang makita po natin dito mga kapatid na hindi po ito simpleng issue lamang ng kalinisan, no?
No, maaari nung nag-COVID tayo, talagang hugas tayo ng hugas, no, yung maaring iba sa atin, nakasanayan yun na merong alcohol na sa pagpasok ng bahay, pagdating ng bahay, mag-alcohol na, di ba? So sa amin ganun pa din hindi na nawala yun eh. No, so hindi ito yung issue ng kalinisan na gustong ipakita ng ating Panginoon, kung hindi yung problema dito mga kapatid ay yung paniniwala na ang pagsunod o ang paglilinis sa labas na kaanyuan ba, yung panglabas na anyo ng katawan o yung sa ritual during in Jesus time is yun po yung basihan ng kalinisan, no? Yung pagsunod nila doon sa Jewish tradition. No. So, ito pong bahagi, Pastor, saan ba natin makikita yung paghuhugas ng kamay na yan? Kasi nga po mga kapatid, during the years, no, yung lagi nating sinasabi na yung 10 Commandments, no, na during the years po yan, ang Judaism po, nakapag-develop sila ng 613. Imagine nila, from 10 Commandments, naging 613 yan, no? At yun po yung practices, no? At isa ito, yung mga ceremonial rituals, isa yun na mga practices nila doon sa paghuhugas ng kamay. No? At yun, ino-observe nila yun. Ino-observe nila lagi yan, yung mga yan. No? So, yun po yung binigyan ng issue ng ating Panginoon dito. Kaya nga, the moment na sinabi ng mga Pariseo yun at mga Saduseo, tinawag ng ating Panginoon, halika kayo. Magpinagtinipon niyang ganun. Tapos ang sabi niya, makinig kayo at unawain niyo. No? At ang sabi ng ating Panginoon, ipinakita ni Jesus doon na ang problema ng tao ay hindi lamang kung ano ang pumapasok sa katawan, kung hindi ano yung lumalabas. No? So, the main idea natin dito mga kapatid, hindi po sapat na yung ating panglabas na anyo ay malinis. Kung hindi, ang nagpaparumi po sa atin ay yung lumalabas sa atin na nanggagaling sa ating mga puso. No? Kaya nga, madalas issue sa atin, no? Pastor, bakit ba hindi tayo nakakain ng dinuguan? Kasi hindi pwedeng kainin ng dinuguan kapag walang puto. No, kaya nagagalit si pastor kapag kumakain ng dinuguan lang. Oh, walang puto kasi. No, kidding aside, no, hindi po 'yun ang ano, no. Ang punto po natin dito mga kapatid, hindi nagpaparumi yung mga pinapasok natin, no. Yung panglabas, kung hindi yung lumalabas sa ating mga bibig, no. Pero yan po ay mahabang usapin noong pa. Bata pa lang ako lagi pong pinagdidibatihan niya, no? Na pwede ba tayong kumain ng dinuguan, no? Pero ito po ay may mas malalim pang kahulugan, no? Ang importante po dito ay mas focus tayo doon sa mga bagay na lumalabas sa ating bibig at hindi yung ating mga pinapasok. It's a matter of our own choices, no? So, dito mga kapatid, ipinakikita po ng ating Panginoon na focus more on what is inside the heart. No? At yun po yung tema natin, no? Clean hearts, not just clean hands, no? So, tayo po lahat ay tumayo. Samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, muli po maraming salamat sa isa na namang pong pribileyo na kami ay nakapagsama-sama sa lugaring ito upang makapagpuri, makapagpasalamat at higit sa lahat, Panginoon, mapakinggan po namin ang inyong mensahe sa araw na ito para sa bawat isa sa amin. Makita nawa namin, Panginoon, ang aming kalagayan, makita nawa namin ang inyong mensahe specifically para sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na magagamit namin
para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na magdudulot sa amin ng pagbabago. Muli po, Panginoon, maraming salamat. Pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang pagkukulang sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Kakaupo na po tayo. So, brothers and sisters, ano ba yung mga makikita po natin ditong aral, no? And meron po tayong 3 main ideas po dito na makikita po natin kung ano po ang ibig sabihin o ano po ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoong Hesus. Una po, ang Diyos ay tumitingin sa puso at hindi po sa panlabas na ating kaanyuan. No? In Matthew chapter 15 verses 10 to 11, sabi po nga, tinawag ni Jesus ang mga tao upang turuan sila. Sila na ang tunay na karumihan ay hindi lamang tungkol sa panlabas na bagay. No? So mga kapatid, sinabi nga po natin kanina yung ceremonial tradition ng mga Hudyo at mga Pariseo noon ay masyado silang partikular doon sa mga rituals na ito. Kaya nga kung maaalala nyo, hindi lamang ito yung mga encounter ng ating Panginoon, no? Marami pa tayong makikita doon sa Biblia na sinasabi ang lilinis nyo, pero ang inyong kalooban naman ay parang mga nabubulok, no? Nabubulok na kabaong, no? Pinaraphrase ko lang, pero yun po yung mga idea, no? Makikita po natin yan na yung emphasis ng ating Panginoong Hesus doon sa mga kaugalian, ngunit wala talaga yung puso, no? So, dito mga kapatid, ang tunay po na kabanalan ay hindi lamang makikita sa panglabas na relihiyon. Ito po ay nagsisimula sa puso, no? Minsan, ang problema natin ngayon, especially in the newer generation, ngayon po sa makabago, no, lagi natin naririnig, follow your heart, no, sundin mo yung puso. Ano ba ang sinasabi ng iyong puso? No, pero nga mga kapatid, lagi nating tatandaan, no, na ang Biblia po hindi kailanman nagturo na ang puso ay malinis. No? Laging sinasabi ng Biblia na bantayan mo ang iyong puso. No? Bantayan mo yung iyong emosyon, no, laging ganoon, no? Kasi nga alam po ng Diyos kung paano nag-ooperate tayong mga tao, di ba? So, dito po makikita natin na even people, no, even as Christians, no, minsan nga kasi ang problema sa mga katulad nating mga Kristiyano na na-generalize, nababrand tayo, no? Generalize lahat tayo, no? Kahit may mga totoong mananampalataya na inside and out, no? Ganun kasi, may inside and out na maayos, no? Ang problema, yung paningin ng ibang tao, ganyan naman yung mga taong simbahan na yan. Ang gaganda ng damit, no? Kala mo kung kumilos, ganyan-ganyan, no? Pero pag wala namang mga nakakasama, sila-sila lang, no? Na napupulaan tayo, no? Pero ang case naman mga kapatid, no, hindi naman lahat ganun. No? Meron namang talagang mga kung ano yung pinakikita sa labas, hindi naman yung makikita sa kalooban. Kaya nga, what you see is what you get. No? Walang halong pangdaraya. Pero ang gusto po kasing ipakita ng ating Panginoong Jesus dito, nung marami nung unang panahon, nung time niya, na nagkukunwaring mga religyoso. No? Lalo yung mga Sadducees and Pharisees na yan. No? Na sila yung parang kala mo, alam nga nila lahat ng batas, pero sila naman yung mga masasama ang ugali. No? Remember yung The Good Samaritan? No? Siguro naman lahat alam yung story ng Good Samaritan, di ba? May dumaan na Sadducees, di ba? Anong ginawa niya? Iniwasan niya. Alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit hindi lang sa ayaw niyang tumulong?
may mas malalim pang religious tradition kung bakit hindi siya tumulong. Kasi sila po, mga kapatid, ay bumababa papuntang Jericho. No? Pababa ng Jericho, at ang problema noon, yung mga Sadducees na yon, yung mga temple priests, hindi naman po lahat doon naka-resident, galing pa sila sa ibang lugar. So, kapag sila humipo ng dugo, di ba sugatan? Pag sila humipo ng dugo, madidefile sila. At sa susunod na linggo, pag bumaba, hindi na sila proceed ng kanilang priestly duties. Ganun po yun. No, for the sake na nung kanilang mga rituals, hindi nila tinulungan. No, kasi minsan hindi yun na ipapakita yun eh. No, ang alam lang natin sa kwento, como pari sila, kahit ika pari, masasama din yan. Hindi lang po yun ang dahilan. No? May mga dahilan pa, no, na gusto ko rin ipakita dito, na nakita po natin na with respect, this too much respect of this ritual, no, for the sake lang na hindi sila makapaggawa ng duty nila, priestly duty nila, hindi nila tinulungan tong tao kahit life and death situation, di ba? Parang antindi naman nun, di ba? So, ganun po yun, mga kapatid, no? Ang gustong ipakita ng ating Panginoon na you're so much concerned doon sa mga panglabas, pero yung puso nyo, ano ang laman ng inyong mga puso? No, kaya nga po in 1 Samuel 16 verse 7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. No? Kaya nga minsan, no, even our church, no, minsan, sabihin natin, pastor, medyo contemporary tayo, hindi tayo mahigpit sa pananamit, no? Hindi tayo masyado nag-i-impose, pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na because of that freedom ay masyado tayo magiging malaya naman, no? Ang punto lamang natin, hindi tayo masyadong particular sa mga damit, no, ng pagsimba. Importante yung pag nagsimba tayo, yung puso natin, are we prepared, no, kung paano tayo nagpupuri. Pero siyempre, through that, the preparation of the heart, pag naaayos na yung puso natin, doon na lumalabas din yung pagbabago sa ating panglabas. Amen? No? Kung kayo nung araw na nagpupunta sa church, no, maaring nagpupunta kayo nung araw na naka-miniskirt kayo, hindi nyo pa kilala si Lord ng truly, tayong as a church, hindi natin sila palalabasin. Kung mo naka-miniskirt, hindi, okay, sige, welcome, you're welcome to stay, to encounter the Lord, no, ma-join ka sa service namin, hindi tayo magpapalabas ng ganyan, no. Pero as halimbawa na yung kapatid na yun ay nanatili sa church, no, nag-grow na siya, hindi naman siguro mananatili na gano'n. No, at magkakaroon ng pagbabago sa kanyang puso na magmamanifest na sa labas. No? Later on, mababago. No? Kasi nga ang problema sa ibang mga nakikita natin, no, nagiging masama. No? Masyadong nakapokus doon sa mga panglabas at yun na lang ang nakapokus. No? Ewan ko kung nakita nyo sa inyong mga wall, no, doon sa isang patotoo, doon sa Facebook ko nakita to eh. Sabi na, meron daw isang yung may isa daw na bata, no? Hindi naman bata, let's say sabihin natin na nasa teenage years niya, pumasok siya sa church. First time yung pumasok sa church. Syempre, yung mga kabataan, medyo sexy siguro yung ano. Pag-upo niya, nilapitan daw siya nung isang elder, no? Nung simbahan, at sinabi na, bakit ganyan ang suot mo? Hindi mo ba alam na pumunta ka sa ano? Yung alam niyo yun, yung first time pumasok, napagalitan agad. So, anong feeling nung ano? Itong mga to, kala ko ba magkakaroon ako ng rest dito, hindi ako husgahan, di ba? Parang ganun yung feeling siguro nung batang yun, nung pumasok, yung kabataang ito. Pero ang nangyari, ano ang nangyari? Baka hindi na siya bumalik. Di ba? Siyempre, imbis na i-embrace siya, kapatid, kamusta ba, ganyan, saan ka ba galing, saan ka ba, ano? Imbis na kamustahin mo na,
Ang nangyari na pagalitan agad, no? At hindi na babalik, di ba? So, iyon ang imbis na makita ang isang church na refuge, no? Na pag pumasok ka sa isang simbahan, walang judgment agad, no? Makikita kung di makita yung pag-ibig. Yun yung nagiging connotation, no? At ang masakit, lalo yung mga hindi mananampalataya, yung mga atheist, lagi nilang sinasabi, simbahan, yung mga Kristiyano, puro hipokrito. Ang aim lamang ng simbahan ay kumita ng pera. Yan ang napakasakit marinig. Pero nga kasi minsan, marami ang hindi nagpapakita, no, ng pagmamahal kung hindi puro panglabas lang ang mahalaga. No? Kaya nga mga kapatid, tanungin natin yung ating mga sarili. Nakikita ba ng tao sa atin? No? Nakikita ba sa atin ng tao yung panglabas lamang o ang mahalaga ay kung ano yung nakikita ng Diyos tulad ng ating mga puso? No? Maaaring malinis ang ating mga kamay, ngunit may galit sa ating mga puso. Maaaring maayos ang ating pananalita, ngunit meron tayong paninirang puri sa ating mga puso. Maaaring nakangiti tayo lagi sa church, pero meron pa rin unforgiveness. So mga kapatid, wag lamang natin alagaan yung appearance, no? Kung hindi, hayaan natin alagaan at baguhin tayo ng ating Panginoon through the change of our hearts. Pangalawa, ang puso ang pinagmumulan ng ating mga salita at gawa. No. Ang puso ang pinagmumulan ng ating mga salita at gawa. In verses 18 to 19, sinabi ni Jesus, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso. Pagkatapos ay binabanggit niya ang iba't ibang kasalanang lumalabas mula sa loob ng tao. No? It all comes from the heart. No? Kaya nga, ang problema mga kapatid is not the behavioral, alam nyo, hindi yung behavior, hindi yung character. The problem is the heart. No? The problem is the heart. Bago lumabas po yung masamang salita, ito po ay nanggagaling sa ating mga puso. Bago po mangyari ang masamang gawa, ay meron po itong kaisipan at pagnanasa muna. No? Kaya nga mga kapatid, hindi po sapat yung simpleng yung magbabago na ako. No? Aayusin ko na yung aking karakter, aayusin ko na yung behavior ko. Kailangan po nating sabihin mga kapatid na Panginoon, change my heart. No? Yun po yung kailangan natin at hindi po natin ito magagawang mag-isa mga kapatid. Maaaring magawa natin itong mag-isa, ngunit hindi po ito permanent, no? O pangmatagalan kung hindi po tunay nakikilos ang Diyos sa ating mga puso. In Proverbs 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, no? Sapagkat mula rito nagmumula ang bukal ng buhay. No? Kaya nga yung puso, no? Kaya nga mga kabataan, huwag niyo agad ibibigay yung puso niyo. No? Ingatan niyo yung puso niyo. No? Kasi pag yan lang nalinlang, no, iisipin niyo na ng isipin yan. Ganun yun. No? Nagsisimula yan dito tapos umaakyat dito, tapos nag-accumulate dito. Yun yun. Tapos babalik dito, ganun lang, pabalik-balik lang yan. No? Kaya nga, lahat po ng ating mga ginagawa, hindi nyo ba napapansin, minsan, kahit gusto mo, there's a difference between, yung want. Kumbawa, may desire ka. Kumbawa, gusto kong matuto ng instrument. No, gusto ko ng keyboard, gitara, yung gusto mo lang. Pero wala yung puso wala yung passion. Ano tingin nyo? Di ba hindi naman talaga gumagaling, hindi talaga natututo. Kasi kailangan ng puso Di ba? Mahalaga yung puso. No, kaya nga iba yung passion. No, kasi yung passion na yan, nanggagaling yan sa puso. No? So,
Bago kayo magkaroon ng passion, no, mga youth, no, isipin nyo munang mabuti. No, isipin nyo muna. No. And pray. Yan ang napakahalaga. No? And God will give you, ano sabi? And the Lord will give you the desires of your heart. No? Yun. Tatandaan nyo lagi, no? Yung desire dapat sa Diyos nang gagaling. Kasi pag yung desire natin, ang pinairan natin, no, hindi nga yun eh. Bantayan nga daw yung puso. So the desires of our heart must come from God. Amen? No? So hindi pong simpleng ano yan, no? Hindi simpleng, pastor, paano yung mga nagpapa-heart surgery? Nababago yung puso. No? Baka yung pusong na-transplant sa iyo, puso ng kriminal. Paano na? No. No, kaya no, pero hindi natin alam ang wonders, no, ng science, no? Pero in biblically speaking, no, talagang yung puso na yan, malay mo naman, no, lahat naman nangyayari sa atin, especially lahat yan ay orchestrated ng Panginoon, no? Malay mo, yung galing sa isang masamang tao na i-transplant sa isang mananampalataya through the grace of God, no? Meron kang alam. Diba? Kaya mahalaga lahat lagi yan eh. No, marami kang alam sa Biblia, no? Ikaw ay naturuan, no? Yung foundation mo sa Diyos na doon, no? Magsisynchronize yan. No? So, lahat po yan ay merong mahahalagang bahagi. No? So, brothers and sisters, bantayan po natin ang ating mga puso. No? Even if we envy, no, kapag meron tayong inggit, huwag natin itong palakihin. No? Let's make it positive. No? Kapag tayo may galit, no, dalhin natin ito sa Diyos. No? Kapag tayo meron unforgiveness, matuto tayong magpatawad. At kapag tayo may temptation, no, huwag natin ito paglaruan. No? Tandaan po natin mga kapatid, no one is strong enough to resist temptation. No? Only our Lord Jesus Christ talagang nagtagumpay dyan. No? Tinempt siya, no, in every possible way, pero pinagtagumpayan na natin. Pero tayong mga mananampalataya, no, tayo na kahit anong sabihin natin na level ng ating spirituality, brothers and sisters, never po natin yang paglaruan. No? Don't ever tempt. No, loyal ako sa asawa ko. Kahit pa yan, umuwi ako ng Pilipinas. 5 years ako sa Pilipinas mag-stay, walang kita-kita. No, I will remain faithful. Sus. No, wag nating subukan. No, masisira ang buhay mo, sabi ni Duterte. No, joke lamang po. Pero yan po ang katotohanan, mga kapatid. Never, no, wag nating subukin. No. Kaya nga, no, imagine yung mga napakatataas ng kanilang kalagayan sa Biblia, no. Even Joseph, pero mo, no, yung rendition nga doon sa isang napanood kong Joseph, no, yung si Joseph the Dreamer, yung asawa nung kanyang master, naghubad sa harap niya eh. Yun yung rendition. Ginawa, di ba nagtatakbo siya? No, so, ganoon. No? Imagine, si Joseph na to, nagtatakbo pa. No? Siguro kung tayo, teka muna, pastor, titingnan ko muna. Saka ako tatakbo. Tititigan ko muna, pastor, ng saglit. Makita ko man lang yung hugis. No. Sana kung kaya natin gawin lang ganun yun. Paano kung pagtingin mong ganyan, nangatog ka na. Hindi mo na kinaya. No? So, yun po yung mga tagubilin sa atin, mga kapatid, no? Kaya nga, yung lahat po ng ito, no? All is the heart. No, all begins with the heart. No? Kaya nga, mga kapatid, ang puso na hindi binabantayan ay madaling maging tahanan ng kasalanan. No?
Ang puso na hindi binabantayan ay madaling maging tahanan ng kasalanan. Kasi siyempre, ang bigat-bigat ng puso mo kasi meron kang sama ng loob, meron kang ano. So, sino ba yung nagiging victim? No? Kaya nga yung mga tao na yung mahilig magtanim ng sama ng loob, laging may hinanakit, no? Sila talaga yung yung apektado, no? Hindi yung may kasalanan tayo. No, tayo rin yung loser, no? Tayo ang apektado doon, no? Kasi pag tayo yung nasaktan at tayo yung hindi pa rin nagpapatawad, no? Malay ba nung may kasalanan kung dinadala pa natin ito sa kanila, wala yun Oh, lalo na kung sanay sila ng gano'n, no? Manakit. No, may mga taong gano'n na sanay silang manakit na wala lang Pero ikaw na hindi ka sanay masaktan, no? Pag hindi ka sanay masaktan, dapat sanay na sanay kang magpatawad. Kasi tayong magdadala nun, no? Sa kaya napakahalaga po nung paalala ng Biblia na lagi nating bantayan, no? Ang ating mga puso. Pangatlo, ang tunay na kalinisan ay bunga ng pagbabago ni Kristo. No? In verse 20, sa pagtatapos ng pagtuturo ni Jesus, malinaw na ang tunay na karumihan ay mula sa loob. No? Kung ano po yung problema na nasa puso, kailangan po natin po ito ng higit na cleansing. No? Minsan kasi, di ba, pag nagdirilis tayo, pag nag-penetrate na sa loob, di ba, mas mahirap ng linisin. Diba? Pag yung mga panglabas lamang napakadaling gawan ng paraan. Pero kapag ito nanuot na sa kaloob-looban, di ba? Kahit ibabad mo man yan, lagyan pa natin ng kung ano-ano, di ba? Hindi nakakayanin. Pero sa Panginoon po, through the help of our Lord Jesus Christ and Christ alone, no? Doon po magkakaroon ng tunay na pagbabago at tunay na paglilinis. Ang tao ay nangangailangan ng hindi lamang ng pagbabago ng asal, kung hindi ng pagbabago ng puso sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So brothers and sisters, maaari natin kontrolin ang ating mga kilos sa loob lamang ng ilang panahon. Maaaring meron tayong mga nagagawang self-improvement, no? Merong napapag-aralan natin kung paano kalmahin ang ating mga sarili. But the true transformation, brothers and sisters, can only be found in our Lord Jesus Christ. No? Ito po yung dahilan kung bakit kailangan natin si Jesus. Hindi lamang siya dumating upang turuan tayo kung paano maging mabuting tao, kung hindi dumating siya upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng bagong buhay. Through the renewal of our hearts, brothers and sisters. Kaya lagi yung paalala sa atin in 2 Corinthians 5:17, kung ang sino mang na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na. Narito ang mga bagong bagay ay dumating na. So, doon sa ating call to worship kanina, sabi, likhain mo ako ng isang malinis na puso. O Diyos, at isang matatag na espiritu, ang panibaguhin mo sa loob ko, no? So, only God can change our hearts, no? Only God can renew us, brothers and sisters. Kaya nga minsan nakikita natin, no, yung mga tao, no, apart from God, ay imposible talagang magbago. Apart from God, hindi talaga. No? Kaya nga, nakikita natin, no, yung mga testimonies, no, meron tayong mga madalas na papanood, at yung mga tao na dating mga ex-convict, di ba? No, from doon sila sa kulungan, nakakilala sila. Tapos yung iba doon, naging pastor pa nga.
So, ano yung nakita natin? Extreme talaga. No? Kasi mula doon sa dati nilang kalagayan, nung binago sila ng Diyos, kitang-kita mo talaga yung pagbabago. Kaya napakahalaga mga kapatid, nung we start the change within, no? Yung sa atin, sa ating mga puso. So mga kapatid, madali pong maghugas ng kamay. No? Sino yung nahihirapang maghugas ng kamay? O yung hugas ng kamay mo, Pastor, wala akong kasalanan dyan ha. Baka yun ang hugas kamay na alam nyo, hindi yung gano'n ha. Yung hugas kamay na sinasabi natin, yung nagsasabon, no? Nung bata ako, sikat na sikat yung commercial ng Safeguard. Nakita nyo ba yun? Yung mga doktor na kapila naghuhugas ng kamay, ginaganyan, tindi. Tapos 99.9, di ba? Sabi ko, bakit ako takang-taka doon? Bakit 99.9 pa? Nahiya pa sila doon sa 0.0% na natira. Hindi pa sinabing 100% of the germs, di ba? No? So, mga kapatid, maaari po natin hugasan ng kahit ilang segundo, no? Kahit ilang minuto pa tayo dyan, no? Ng kung anumang sabon o detersibo pa yung ating mga kamay. No? Ngunit, ang puso natin, mga kapatid, ay hindi po kayang linisin ng sabon o kahit ng tubig. Wala pong makapaglilinis kung hindi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kahit po yung mga damit natin, sabihin natin na magaling tayong maglaba, magaling tayong kung ano-ano pa ang ilagay natin dyan. No? Marami pang nauuso ngayon yung mga color treatment, di ba, na ibabalik yung dating kulay. Pero lahat yan, mga kapatid, ay panglabas lamang. No? At yung paalala sa atin, even as people na nandito sa church, no? Remind you, brothers and sisters, hindi po mga ordinaryong tao ang sinabihan ng ating Panginoon. There were Pharisees and Sadducees. No? Yung mga Pariseo, yan yung mga elders ng bayan. No? Yan yung mga maaalam dun sa mga law, lahat, sila yung mga elders, sila yung sinasangguni pag may mga problema, para yan sa mga barangay. No? Yung mga Sadducees, yung mga taong simbahan, no? Sila yung mga priest. No? Lagi yan magkakasama, pero sila din nagtitirahan. No? Ganyan yung unang panahon eh. No? Pero makikita natin talaga dito, mga kapatid, itong mga to, hindi itong mga ordinaryong tao. Kaya nga yung paalala sa atin as Christians na nandito tayo din. No? Hindi po mahalaga yung marami rin tayong nakikita sa ating mga sarili na maaaring okay. Pero nakakalimutan natin, no, yung pangangailangan natin to remain faithful, to remain, sabihin natin na puso yung dalisay. No? Kaya yung kanta natin talaga kanina, no, mula doon sa praise and worship natin. No? Tell me what moves you. And what moves you? What moves God? Ano ba ang nagpapakilos sa Diyos, mga kapatid? Walang iba kung hindi ang ating mga puso. Yun po yung nagpapakilos sa Diyos, mga kapatid. Hindi po yung ating panglabas na kakayahan, hindi yung mga contribution natin, kung hindi yung laman ng ating mga puso. Kaya nga ang tanong, mga kapatid, hindi lamang kung malinis ba yung ating panglabas, malinis ba ang ating mga kamay, ang mas mahalagang tanong ay malinis ba ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, kapag isinuko po natin ang ating buhay kay Kristo, kaya niyang gawin ang imposible. Wala pong imposible sa Diyos. At kahit gaano pa karumi ang ating mga puso, kaya niya po itong linisin.
Kahit pa gaano katigas ang ating mga puso, kaya niya po itong palambutin. At ang makasalanang buhay ay kayang-kaya pong baguhin ng ating Panginoon. This is the message of our Lord this afternoon. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.